Thank you, Coach Gina. Thank you for uh, thank you to everyone for having me and super excited ako no kasi ang topic natin ngayon is isa sa mga karaniwan kong na-encounter and karaniwan nakikita rin natin na-encounter natin sa mga kaibigan and kakilala natin. So ngayon pag-uusapan natin ang mga basics and question na madalas tinatanong no with regards dito sa concern na ito ang ating pneumonia. Pero bago 'yan, magpapakilala po muna ako sa mga first timers na ngayon lang ako nakita. So good morning po. By the way, ako po si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist, pulmonologist. So kailan ko ba na-meet ang Herbalife? We met Herbalife 2014. Yan, 2014. So ganyan po ako kalaki noon. Alam nyo, bilang isang doktor, syempre meron ding mga hindi magandang experience. So hindi lahat maganda. Kasi as a doctor, syempre kung busy ka, minsan wala ka ng time kumain. Hindi ka nakakakain sa oras. And kung may time ka naman nang kumain, minsan nagmamadali ka. So, sa kakamadali mo, kung ano na lang yung available during that time, yun na lang yung kinakain natin. So, hindi mahalaga kung healthy siya. Ang mahalaga, mabusog ako. So, yun. At dahil dyan, lumaki ako ng ganyan, hindi naging maganda yung pakiramdam ko, mas hinihingal ako, I feel old for my age. Sabi ko, hindi to maganda. Kasi nagsisimula pa lang ang career ko that time. And buti na lang along the way, meron palang solusyon sa Herbalife. Kasi si Herbalife, readily available ang ating mga meals. At hindi lang siya basta-basta meal kasi napakadaling i-prepare at masustansya pa. At dahil dyan, dahil nagustuhan ko yung pagiging readily available niya at easy to prepare, so talagang kinareer ko ang pag-take ng ating shake. At dahil dyan, lumiit ako. I lost a total of 22 pounds from 209, bumaba ako to 187, at nag-lose ako ng 4 inches sa aking bewang. At bukod dyan, mas naging active ako, mas naging lively ako, hindi na ako antukin, hindi na ako hingalin. At alam nyo ba, nung na-meet ko si Herbalife, napaka-amazing ng company na ito. Kasi yung mga technology, yung mga studies na ginagawa nila, yung mga combination ng mga ingredients ng mga products natin, naku, na-amaze ako. Sabi ko, napakaganda kasi talagang inaral nila para pagsamasamahin ng mga best ingredients. Okay? So, dahil dyan, up to now, we're still using the products. Imagine ninyo. So, how many years na kaming nagte-take at nandito pa kami. Kaya kayo na nandyan, continue taking the products and see for yourself anong mabuting result ang magagawa. Okay? So, enough of me. Pumunta na tayo sa ating topic. Okay. So, siguro, once in our lifetime, nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-x-ray. Or may mga kakilala tayo na kinonsulta kayo, anong gagawin niya. And usually, pag may mga findings na ganyan, o yan, o, di ba? Halimbawa, may findings, this is most concerning for pneumonia. Actually, hindi pa siya sure. So, yung iba nagpapanik na. So, anong unang-unang dapat gawin? Unang-una, dapat kumalma. No? Kumalma and think ano yung mga next na dapat gawin. Unang-una, kapag tayo po ay may findings na pneumonia sa ating X-ray, hindi po ito hard and fast na dapat, rule na dapat magagamot na tayo. Number one, magtanong po tayo sa kakilala natin kung meron ba tayo pwedeng mapagkonsultahan. Kasi ang pneumonia, hindi po binabase sa X-ray. Kami po, as a pulmonologist, binabase po namin kung magagamot. Kumbaga, ang pag-judge namin kung magagamot ay number one, nakabase sa sintomas, nakabase sa mga laboratory, sa mga x-ray, at nakabase sa physical exam. So, dapat nagmamatch po yung tatlong yon. Kasi kung hindi po sila nagmamatch, most likely, hindi po
tayo magagamutan. Siguro, kung may findings na pneumonia, pero physically, mukhang wala naman sa examination or base sa symptoms, mukhang wala naman. So, ang iinom ng gamot, yung x-ray, hindi yung pasyente. Kasi yung x-ray daw ang pneumonia, may pneumonia, hindi yung x-ray. No? Ay, hindi yung pasyente, kundi yung x-ray. No? So, sige. So, pag-usapan natin. Ano ba ang pneumonia? So makikita nyo po, doon sa, ang affected po dito usually yung pinakababang bahagi ng baga natin o yung mga air sacs. So makikita nyo po dyan yung normal. So sa pneumonia po, yung nasa bandang baba, so yan po yung air sacs na kung saan nagkakaroon na ng palitan ng oxygen at papunta doon sa ibang bahagi ng katawan. So dyan na po nagkakaroon ng palitan. So ano po ang nangyayari? Namamaga po yung area na yan kung may pneumonia at dahil nagre-react po yung baga, nagkakaroon po siya ng tubig. So ang pneumonia is, ito po ay pamamaga at pagkakaroon ng tubig sa baga na maraming kadahilanan. Pwede po itong dahil sa bacteria, pwedeng dahil sa virus, pwedeng dahil sa fungus. So kahit ano po dyan, pwede po siya magbigay ng pneumonia. Okay. So, kailan ba masasabi na baka meron akong pneumonia? Kaya sinasabi ko po na baka kasi hindi lang po itong mga sintomas na ito ang pwedeng magbigay ng sinyales ng pneumonia. Actually, yung iba rin pong sakit ay pwedeng parehas ang sintomas. Kagaya po ng TB, pwede rin po. Ang pagkakaiba lang, ang TB medyo mas matagal mo itong nararamdaman. Unlike sa pneumonia, sa maiksing panahon, ramdam mo ito. Pwede rin po kung ikaw ay may problema sa puso, pwede mong maramdaman ito. Although hindi usually nilalagnat. So pag-usapan natin, ano nga ba ang mga warning signs na baka meron tayong pneumonia? Number one, usually po, nawawala ng ganang kumain, matamlay, nanghihina. Karaniwan po itong nakikita sa mga senior natin na citizen, mga magulang natin kasi hindi po tayo nag-e-expect ng lagnat kadalasan sa kanila. So minsan matamlay lang sila, wala sila sa mood, wala silang ganang kumain, pero actually, early sign na po yun ng pneumonia. Ano pa? Naduduwal sila or nasusuka, minsan nagdadiarrhea. Yung iba naman po, ayan, malinaw, inuubos sila na may kasamang plema. And yung plema, pwedeng madikit kung nagsisimula pa lang, medyo konti pa lang, and yun po, madilaw or kulay berde. Yung iba naman po, nag-experience sila ng pananakit ng dibdib, especially kapag humihinga sila or umuupo. Kasi kapag humihinga tayo, nag-e-expand po yung baga and may mga pain fibers po na nai-stretch kaya sumasakit po. Ano pa? Yung hinihingal. Minsan, konting lakad, hinihingal sila or dati kaya nila makipagkwentuhan ng matagal pero ngayon ilang salita lang, hinihingal na sila. Yung iba naglalagnat or minsan pawis na pawis, pero lamig-lamig ng pakiramdam nila. Yung iba naman, again, sa elderly, pwede yung minsan lito sila or lutang sila. No? And yung iba, nag-headache. So very general po ang mga senyales para masabi natin na may pneumonia. Kaya nga po, ang ano dito is kailangan pagsama-samahin ang mga ebidensya para ma-pinpoint kung talagang may pneumonia ang isang tao. So, sino nga ba ang mga may dagdag na POGI points at ganda points para magkaroon ng pneumonia? Number one, ito po yung mga tinatawag na immunosuppressed patient. So pag sinabing immunosuppressed, ito po yung normal, yung sa normal na status ng kanilang immune system, kailangan pong pababain yung kanilang resistensya or bumababa yung kanilang resistensya. Example po nito ay yung mga, number one, yung mga cancer patients, yung mga nag-chemotherapy, no? Yung mga nag-undergo ng
anong tawag dito, ng mga gamot for HIV, for example, no? HIV patient, oh, ano pa, yung mga tao na nagkaroon ng kidney transplant, no? Kailangan pababain yung resistensya nila for a time. Ano pa, dahil dito, yung resistensya nila, dahil mas mababa than usual, mas madali silang kapitan ng infeksyon. Ano pa? So, pinagsama-sama ko po dito, yung mga hindi ganong gumagalaw or parating nakahiga, no? For a lot of reasons. Pwedeng naoperahan sila, pwedeng may problema sila sa paglalakad, pwedeng na stroke, or ano pa, yung mga may problema halimbawa sa talagang mobility, sa buto. So, isang risk factor po yon para magkaroon ng pneumonia. Ano pa? Yung mga matagal sa hospital nag-i-stay na hindi ma-discharge kasi nga may problema pa. So, nakakakala po sila ng mikrobyo sa ospital. So, that could be another risk. Ano pa? Yung mga tao na nagpapapayat ng hindi wasto, hindi tama kasi hindi nabibigyan ng tamang nutrisyon yung katawan natin. Therefore, imbis na mapaigi, lalong napapasama kasi mas nagkakaroon tayo ng problema. Lumiit nga, nagkaroon naman ng infection. So, pwedeng pneumonia din yon. Ano pa? Yung mga senior citizens, kasi alam niyo po, habang nagkakaedad tayo, ang ating resistensya taon-taon pababa ng pababa ng pababa. Kaya nga po, kapag tayo ay nagagamot, especially ng pneumonia, ang very critical or vulnerable ay yung extremes of ages, yung sobrang sobrang tanda and yung sobrang bata. So, kumbaga, we handle them with extra care. Ano pa? Yung mga chronic diseases, especially yung mga uncontrolled na chronic diseases, ang kasama po dyan, high blood, kasama po dyan ang diabetes, kasama po dyan ang kidney failure, kidney problem. And makikita ninyo dun sa bilog, ewan ko kung nakikita ninyo, parte po ng chronic diseases ang obesity. Obesity is a form of chronic disease. And kung kayo po ay obese sa mahabang panahon, sabihin, you are also at risk for developing pneumonia. Ano pa? Dahil alam nga natin, ang kagaya na napag-usapan natin, ang obesity, no? Yung mga visceral fat na yan, it produces mga inflammation at ay mga chemicals na mas prone, no? For us having yung mga ganitong klaseng infection. Ano pa? Ang paninigarilyo. Okay, sinisira po niya yung lining, yung protection natin, number one protection para sa pagsala ng mikrobyo bago siya bumaba sa ating katawan. So alam natin, ang sigarilyo, napakaraming chemicals po ang nandyan na makakasama sa atin. So, pili po tayo. Pag hindi po nagamot ang pneumonia, tatlo po ang pwedeng puntahan niyan. Number one, pwede tayo magkaroon ng sepsis. Ang sepsis po, ito po yung nagsimula sa baga, kumalat po siya sa ibang katawan at eventually nadadamay na po yung ibang area. So pwedeng nasa baga, lumipat halimbawa, pwedeng pumunta sa brain, punta sa baga, lumipat sa ibang internal organs. So sepsis is a rare condition pero seryoso po ito. Dahil kapag tinamaan po ang pasyente nito, mas ang chance of survival ay mas mababa or very critical. So kailangan po talaga itong alagaan. So bago pumunta sa ibang lugar, bago mag-travel ang mikrobyo, dapat nakokontrol na siya. No? Doon pa lang hanggang sa area pa lang. Number two, anong pwede? Kung hindi talaga kaya at medyo matapang-tapang yung mikrobyo, it can lead to respiratory failure. At kapag bumigay na po yung ating respiratory apparatus, kailangan natin humila ng aparato na tutulong sa atin para makahinga ng maayos at magkaroon ng magandang exchange of gases sa atin. So again, ito pong bagay na ito, ayaw natin ito kasi syempre mas tumataas yung ating risk, no, na magka-problema. Pero kung no choice, syempre,
kailangan natin itong i-provide. At syempre, saan ba pupunta? Itong ayaw natin, yung mga ah, hindi inaasahang pagkawala ng tao, no? Ayaw natin, pero syempre, hindi natin kontrolado as much as we wanted to, pero ang gusto natin, bago mahuli ang lahat, maayos natin yung problema para hindi tayo humantong sa mga ganitong komplikasyon na ayaw natin. Okay. Kaya sinabing battling for pneumonia, ang ibig sabihin po kasi ay para tayong nakikipaggera o nakikipagbuno, no, sa mga mikrobyo. And bago tayo sumabak sa isang laban, dapat handa po tayo, di ba? Pag nag-e-exam tayo, dati nag-aaral tayo, and ganun din. Kasi ang mikrobyo, nandyan lang po yan sa paligid. So dapat, bago tayo lumabas, no, make sure ang ating katawan ay ready to challenge or to combat itong mga unwanted germs na ito. Paano? Sa pamamagitan po ito ng bakuna, number one, healthy and active lifestyle. So, healthy and active lifestyle. Bakit? Kasi kagaya nga nung nabanggit ko, obesity is a form of chronic disease. Chronic disease is a risk factor also for developing pneumonia. Paano tayo magkakaroon or mababawasan ng ating obesity? Mapunta tayo sa wastong timbang, kumain tayo ng tama. Maging active tayo. And again, di ba? Isa sa risk factor, hindi yung mga hindi ganong gumagalaw or prolong na nakahiga. So anong solusyon? Maging active tayo. Lumabas tayo, magpa-araw tayo, no? Yung best effort natin na maging na gumala or mag-roam. Okay? So may ibang tao na nagtatanong, kailangan ba ng bakuna? Importante ba yan? Kasi na-encounter ko po yon, tinatanong nila sa akin, pag nagpabakuna po ba, hindi na ako magkaka-pneumonia? Actually, hindi po guaranteed na ang isang taong binakunahan ay hindi na magkakaroon ng pneumonia. Ang susunod na tanong, kung magkaka-pneumonia din pala ang pasyente, bakit natin babakunahan pa? Hindi ba additional gastos lang po iyon sa kanya? So ang simpleng sagot po dyan is, ang bakuna, pinoprotektahan po ang binakunahan laban sa mga seryosong komplikasyon ng pneumonia or infection. So ang pine-prevent po nito ay yung halimbawa po, ikaw binakunahan ng pneumonia kumpara sa walang bakuna ng pneumonia. So yung binakunahan, kung magka-pneumonia po siya in the future, kasabay niya yung hindi binakunahan, so mas kakayanin niya yung load ng infection kumpara sa hindi nabakunahan. So yung hindi nabakunahan, pwede siyang ma-hospital, pwede siyang ma-ICU, pwede siyang mag-respiratory failure, and eventually, pwedeng hindi niya ma-survive yung infection na yon kapag dumating. So yun po yung difference nila. Mas malakas po ang resistensya ng nabakunahan kumpara sa hindi nabakunahan. Pero mas chicken na chicken sa nabakunahan kesa sa hindi nabakunahan. So yun po yung sagot doon. So in terms of gasto, syempre mas nakakatipid yung nabakunahan kesa sa hindi nabakunahan. Di po ba? Okay? So I hope naging malinaw po iyon sa inyong lahat. And paano ba makakatulong ang ating healthy and active lifestyle? So syempre napakaraming products ang available. So hindi po solusyon ang magda-diet ng wala po sa program or walang goal na okay, kaltas ako ng kaltas. We have to lose weight the healthy way. And Herbalife has been recognized na makakatulong po in terms of providing the good nutrition na kailangan natin. Tandaan natin, itong mga produkto na to ay hindi gamot. No? Sa kahit anong sakit, ito po ay pangtulong lamang para dun sa mga goal natin. Okay? At dahil dyan, dahil napaka-effective, lahat tayo gumamit ng product na ito at gumagamit, kinilala tayo at kinikilala tayo as number 1 in the world. When it comes to meal replacement and protein supplements combined, number 1 in the world when it comes to
weight management, and well-being. At number 1, inactive and lifestyle nutrition. So I hope hindi natin babaliwalain ang findings ng pneumonia. Hindi po tayo ang magde-decide. Again, ang doktor, ang role po natin, ipresenta sa kanya ang mga ebidensya kung talagang meron ba tayo or wala at ano ang kailangan natin. So with that, I hope marami na naman kayong natutunan and thank you for listening. Back to you, Coach Gina.